Si Nora Cabaltera Villamayor, na mas kilala ng buong bansa bilang Nora Aunor, ay isang alamat sa mundo ng pelikula at musika sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong ika-21 ng Mayo 1953 sa Iriga, Camarines Sur, isang maliit na bayan sa rehiyon ng Bicol. Mula sa isang simpleng pamilya, lumaki siyang puno ng pangarap at lakas ng loob. Anak ni na Eustacio Villamayor at Antonia Cabaltera, isa siya sa 9 na magkakapatid. Sa murang edad pa lamang, kitang-kita na ang kakaibang galing ni Nora sa pagkanta, bagay na naging sandatan niya sa pag-ahon mula sa kahirapan. Ang kanyang pambihirang talento sa musika ang naging tulay para makilala siya ng mas nakararami. Taong 1967, isang mahirap ngunit makasaysayang taon para kay Nora nang siya ay tanghaling kampeon sa sikat na talent show noon na Tawag ng Tanghalan. Doon nagsimula ang pag-usbong ng isang karerang magiging inspirasyon ng maraming Pilipino. Mula sa pagiging tindera ng tubig at kaasoy sa railes ng tren sa Iriga, bigla siyang naging bituin na pinapanood at hinahangaan ng buong bansa. Matapos ang kanyang tagumpay sa pagkanta, hindi nagtagal ay bumida rin siya sa mundo ng pelikula. Bagamat hindi siya ang karaniwang mukha ng artista noong panahong iyon, dahil hindi siya mestisa o matangkad, tinanggap siya ng masa bilang kanilang kinatawan. Isang babaeng tunay, simple at puno ng damdamin. Ang tambalan nila ni Tirso Cruz III o Guy and Peep ay nagsilbing iconic love team na minahal ng buong sambayanan noong dekada 70. Ngunit higit pa sa tambalan, si Nora Aunor ay naging simbolo ng husay at lalim sa pag-arte. Isa siya sa iilang aktres na hinangaan hindi lamang sa kanyang karisma, kundi sa kanyang galing sa pagganap ng mga papel na puno ng emosyon, hirap at katotohanan. Ilan sa kanyang pinakapinuri at ginawaran ng mga parangal na pelikula ay Himala, 1982, Bona, 1980, Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, at Minsay, Isang Gamo-Gamo, 1976. Ang kanyang pagganap sa Himala, kung saan sinabi niya ang isa sa pinakatanyag na linya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, Walang Himala, ay naging marka hindi lamang sa sining kundi sa kamalayan ng lipunan. Bilang isang mga awit, nakapagtala rin siya ng maraming album at naging plataporma rin ito upang maipahayag ang kanyang mga saloobin. Ang kanyang boses na puno ng emosyon ay nagsilbing kasamang damdamin ng maraming Pilipino sa panahon ng lungkot, pag-ibig at pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay. Dumaan siya sa maraming personal na pagsubok, kasama na ang mga isyu sa kanyang kalusugan, relasyon at karera. Isa sa pinakamabigat na pinagdaanan niya ay ang operasyon sa kanyang lalamunan na nakaapekto sa kanyang boses. Isang bagay na naging dahilan ng kanyang pansamantalang paglilihim at paglayo sa limelight. May mga panahong nagdesisyon siyang manirahan sa Amerika, malayo sa entablado at kamera, ngunit nanatiling buhay ang kanyang pangalan sa puso ng mga Pilipino. Noong 2022, sa kabila ng ilang taon ng kontrobersya, sa wakas ay kinilala siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Isang parangal na matagal nang hinihintay ng kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Isa itong pagpapatunay na si Nora Aunor ay hindi lamang isang artista kundi isang institusyon. Ngunit noong April 16, 2025, pumanaw si Nora Aunor sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Ian De Leon. Bago siya pumanaw, sumailalim si Nora sa isang operasyon na may komplikasyong nauwi sa problema sa kanyang paghinga. Isinagawa ang kanyang burol sa Heritage Park sa Taguig at sa huling pagpaparangal ay inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Isang karampatang pagpupugay sa kanyang ambag sa kultura at sining ng bansa.
Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot hindi lamang sa industriya ng showbiz kundi sa buong sambayanan. Umiiyak ang marami hindi lamang sa pagkawala ng isang superstar, kundi ng isang tinig at mukha ng masa. Isang babaeng piniling magtagumpay hindi dahil sa kagandahan o koneksyon, kundi dahil sa sipag, galing at pusong handang umunawa at magmahal sa kanyang kapwa. Si Nora Aunor ay mananatili sa kasaysayan ng Pilipinas hindi bilang isang alamat lamang, kundi bilang isang inspirasyon, isang Nora mula Iriga na ipinaglaban ang kanyang pangarap, lumaban sa buhay at iniwan ang mundong ito na may pamana ng sining, puso at di matitinag na dangal.